Malawakang rally ang ikinakasa ng Iglesia ni Cristo bilang pagtutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pabor daw ang Iglesia sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Nasa front. Okay, pabor daw po. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo ay pumapabor po sa desisyon, hindi man desisyon, kumbaga sinabi ng Pangulo. Kasi pag sinabing desisyon, walang impeachment. Bawal talaga. Pero kasi tuloy pa rin naman yung impeachment eh. Oo. Kasi yung Pangulo natin, nakiusap lang. Nakiusap na wag nang ituloy yung impeachment kasi makaka-apekto nga ito sa trabaho ng individual, di ba? So, hindi naman deserve ni Sara na bigyan ng oras, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Makaka-apekto lang ito sa trabaho nila. And then, ang Iglesia ni Cristo umagri. Agree sila na wag nang pukusan muna yung impeachment patungkol dito kay Sara Duterte. So, sinasabi ng iba, ng mga didishits, na ang Iglesia ni Cristo daw sinusuportahan si Sara Duterte. Dahil magrarally nga daw patungkol dyan. Diba? Malinaw naman dito na sinabi, okay, ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na suportado nila ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong sinabi ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na suportado namin si Sara. Wala pong sinabing ganun. Ang Pangulo po ang sinusuportahan. Ang sinabi ng Pangulo ang sinusuportahan. Ngayon, magrarally daw ang Iglesia ni Cristo. Karapatan naman nila yan. Karapatan nila yan, wala tayong magagawa. Pero bilang isang Pilipino, pwede naman tayong magbigay ng komento na hindi makakasakit sa kanila. Okay? Para sa akin, kasi simbahan sila eh. Para sa akin, dapat siguro hindi na sila mag-rally. Kasi simbahan sila eh. Papangit kasi yung imahe ng simbahan kung magra-rally sila sa ganun lang. Maliit lang naman yun eh. Hindi naman malaking issue yun. Yung sinabi ng Pangulo. Although suportado nila, okay yun. Natutuwa tayo dahil sinusuportahan nila yung ating Pangulo. Pero yung magra-rally pa sila, simbahan kasi sila eh. Hindi po nararapat sa isang simbahan na magra-rally. Kasi ang dating dyan parang nagagamit sila sa pamumulitika nitong mga Duterte na to. Kasi Duterte naman yung namumulitika eh. Oh, magagamit po ang simbahan dyan. So, ang sa akin lang dito, wag pong magpapagamit ang Iglesia ni Cristo. Kasi ang rally na yan, maniwala kayo sa hindi, kapag natuloy yan, gagamitin yan ng mga Duterte. Oo, gagamitin yan. May mga vlogger doon, magka-cover. Oh, eto na kami, suportado ng Iglesia ni Cristo si Sara. Oh, ganun ba? 'Di ba? So, magagamit po kayo. 'Di ba? Magagamit ang inyong simbahan. Imbis tahimik lang po kayo, na magugulo kayo. 'Di ba? Dahil diyan, alam nyo ba sinuntuan-tuwa kapag nag-rally ang Iglesia ni Cristo? Ang mga didishits, kasi pagkakakitaan po talaga yung rally nyo. Maniwala po kayo sa akin. Pagkakakitaan. Kami, bakit namin pagkakakitaan yung rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi naman kami addict sa rally. Kung may rally man, isang araw, nandun kami. Oh. Pero yung araw-araw, katulad ng didishits na halos ginawa na nilang hanap buhay yan. Diba? Ganun yun eh. Magagamit po kayo. Kaya kailangan, siguro, pag-isipan, pag-usapan nyo ng paulit-ulit yan. Diba? Kasi, diba, sabi ko nga, papangit yung image nyo. Oh, pagkakaperahan pa kayo. Diba? So yun, para sa akin, okay na yun. Okay na yun na nagsabi sila, na suportado nila yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi para sa akin kahit mag-rally pa kayo dyan, kung saan man po kayo magra-rally, hindi nyo pa rin po mapipigilan yung mga nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi hindi na naman yan kontrolado ng Pangulo eh. 'Di ba?
Hindi nyo po sila mapipigilin kasi yung iba dyan, yun yung mga magulang na may namatayan ng anak. 'Di ba? Yung karamihan dyan. Huwag po nating ipakita sa mga kalaban o Duterte. Pagpalagay natin, hindi nyo sila kalaban kasi tumitimbang lang kayo, gumigitna lang kayo. Huwag po tayong sumuporta sa mamamatay tao. Mahirap po pag sumuporta tayo sa mamamatay tao. Diba? Lalo na't ang mga pinapatay, mga 3 years old na bata. Diba? 3 years old na bata. 5 years old. Minor. Minsan nagtatanim pa sila ng mga bala o di kaya pinagbabawal na gamot. Oh, ang hirap po pag susuportahan natin yung ganong klaseng grupo. Diba? Oh, so tuloy natin to. Line ng balitang yan, si Brian Basa. Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo o kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa bise sa Oh, yan. Kaya bang pigilan ng Iglesia ni Cristo yan kahit mag-rally pa sila? Hindi po. Hindi nyo mapipigilan yan. Kasi ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yan diktador. Diba? Nakikiusap nga lang yung Pangulo kung makikinig sila. Pero kung hindi, walang magagawa yung Pangulo. Diba? Pagitan ng malawakang rally, inanunsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Sabi ni walang kwentang manood dito, ayaw ng kapayapaan. Hindi, gusto ko ng gira Kung manood dito, ang gusto ko gira. Ayaw ko ng kapayapaan, bobo ka pala KO! Ha? Gusto ko ganun Oh, alam mo na ngayon. So ayaw ko ng kapayapaan, so hindi, bawal ka dito. Bawal ka dito kasi gira ang gusto namin dito. Bakit kayo takot sa rally ng ANC? Walang problema. Hindi, mag-rally. Mag-rally sila. Ako'y nagpapayo lang. Kasi kayo mukhang pera. Gagamitin nyo sila. Manggagamit kayo Pagkakaperahan nyo yung rally nila. Gagamitin nyo yung rally nila. Kasi ang ANC marami. Ang dutae, kapiranggut lang. Pag nag-rally pa yung datae, nagre-recruit pa yan. Punta kayo dito. Magdala kayo ng kaibigan, 10 kaibigan. Ang ANC marami. Pag ang Duterte, pag may rally yung ANC, mga DD Sheets vlogger, didikit doon. Makikisali sa rally, tapos sasabihin nila, nandito kami ngayon, puro kami DDS dito. Yung pala, ANC pala. Ginamit, nang gamit. Pati nga yung Ramadan ng mga Muslim, inedit ng mga vlogger ng DD Sheets. Tapos may nagsigaw-sigaw na audio, Duterte. Tinanggal yung audio doon sa Ramadan na maraming Muslim doon, in-insert yung audio na may nagsisigaw-sigaw na Duterte. Ha? Nagamit yung yung mga Muslim. 'Di ba? Ayun yung mahirap. Wala kasi kayong bilang. Ilang piraso lang kayo 'Di ba? Edit pa more. Patid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayon sa INC, pabor sila sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Shoutout sa amon yung sa amon yung adik Yung amon yung adik, shoutout muna. Yoho, pintanil pa more para floating. Yung isa, kaya ng bato. Kaya yung tauhan niya sa Davao na pulis, bangag, positibo sa pinagbabawal na bato. KO! Ngiwi! Wala pala to. Sige na, focus tayo dito. Naaksaya lang sa oras ang impeachment, kaya hindi na ito dapat pang gawin. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Pabor sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po pabor sa mga Duterte. KO!
Maliwanag na ba sa inyo? Klaro na ba sa inyo? KO! Ha? Klarong-klaro na ba? Sabi ni Miko Mat, grabe ka sinungaling ni vlogger, taga Mindanao kami, sinungaling ka. Taga Mindanao din ako. Anong paki ko kung taga Mindanao ka? Paano ako naging sinungaling? Iyon yung sinabi ng tagapagsalita ng INC. Saan ka sa Mindanao, pupuntahan kita. Yung ulo mo, iano ko sa drum, iumpog ko sa drum. Ha? Mga bobo kayo. Mga inutil kayo. Huwag kayong iiyak. Wala akong tissue ngayon. Di ako nakapaghanda. Para mabigyan kayo ng tissue dyan. Wala akong dalang tissue ngayon. Yung iba, tumutulo pa yung sipon ng mga animal, Diba? Sino ba yung nag-iiyakan dyan? Magbasa nga tayong comment. Sabi ni Kuya Rick, tapang mo Brad, ingat. Hindi ako mag-iingat, Kuya Brick. Kita tayo, lagyan ko ng tingga yung bungo mo. Putang ina mo, Kuya Brick. Simula ng anak mo, tatay mo, buong pamilya mo, putang ina mo. Ano, lagayan tayo ng tingga sa ulo. Saksakan ko ng tingga yung ulo mo eh. Ha? Ano? Message ka, dali. Gusto mo bugbugin kita sa harapan ng pamilya mo? Ha? Magsasalita ka ng ganyan? Ako, kaya ko magsalita dito sa live. Diretsahan. Asan ka na? Asan ka ba? Message mo ako sa Facebook, dali. Message mo ako. Dito, ito lang yung Facebook ko, ito yung Facebook ko, dali. Message mo ako. Asan na yung FB? Ito. Message mo ako dyan, dali. Message mo ako dyan. Para magkaalaman tayo. Ito. Utang ina, buhay ka pa para ka ng malamig na bangkay Ha? Buhay ka pa para ka ng malamig na bangkay na inutil ka? Ha? Anyari? Tatanga-tanga ka. Para kang tinanggalan ng dugo. Ha? Break! Buhay ka pa para ka ng iwan? Ay, naku po. Sige, tuloy tayo. Dito po sa channel ko, welcome po ang mga basher dito. Okay? Kung gusto nyo ng magburdagulan tayo sa social media, pwede. Gusto mo magpatayan tayo sa personal, pwede. Bigyan kita kutsilyo, may kutsilyo din ako, saksakan tayo. Gusto mo? Mamili ka lang. Wala namang problema eh. Ha? Ano, Brick? Message ka na. Utang ina mo ka. Gilitang kita sa liig eh. KO! Huwag kang ano. Yung mga kabubuhan nyo dito, yung kabubuhan nyo, hindi ubra yan dito. Diba? Tingnan mo. Umurog yung bayag. Tangina mo. Wag uurong yung bayag. Wala pala eh. Tuloy na tayo dito. Mahinang nila lang palang puta. Na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lang ayaw nila ng kaguluhan. Pero maniwala kayo sa hindi. Magagamit ang Iglesia ni Cristo sa panggugulo ng mga
DD sheets kasi gagamitin nila eh. Kaya yun sana yung iwasan ng mga INC, no, na huwag po silang magpagamit sa mga grupong manggagamit. Katulad ng mga Duterte. Kasi ang mga PBBM supporter po, hindi naman po nanggagamit eh. Ang mahilig manggamit, Duterte, kasi pag magra-rally nga sila, 50 piraso lang eh. Ito ngayon yung inaabangan nila. Kasi ang mga Duterte na 50 piraso lang, magjo-join doon sa ANC. Ika-cover nila yon, na sasabihin nila, oh, ito kami, ang dami namin, ANC, supporter yan ni Sara. Sinong ANC dito? Press 1. Press 1 sa hindi sumusuporta. Press 1 na sa ANC na hindi sumusuporta sa mga Duterte. Press 2 naman sa sumusuporta. Sige nga. Yan, ANC sila pero hindi sila sumusuporta sa kalukuhan nitong mga DD sheets na to. 'Di ba? Kitang-kita naman. Huwag yung sabihin sinusuportahan yung mga DD sheets ng ANC. Dito pa lang alam na eh. Daw, ikinakasana ng iglesia ang kanilang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong sinabi dyan na pabor kay Sara. Pabor kami kay Sara Duterte. Walang ganun. Klaro yan. Na no to impeachment. Dalawang reklamong impeachment na ang isinampa sa Kamara laban kay VP Sara dahil yan sa pagbabanta niya kay Pangulong Marcos at dahil din sa paggastos ng bise sa milyon-milyong pisong confidential funds. Sana all, pagastos-gastos lang. Sarap ng buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Galit na taong bayan sa administrasyon ni PBBM. Kung galit ang taong bayan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit nung nagrally kayo sa EDSA Shrine, hindi nga kayo umabot ng 500? So, ibig sabihin, ang galit lang doon, 400 plus lang. Pag sinabi mong taong bayan, buong bansa yan. Bakit 500? Pagpalagay natin 500 kayo doon. Ibig sabihin, 500 lang yung galit kay PBBM. Pinipilit nyo na nga yung iba eh. Lumabas na kayo sa bahay nyo. May lumabas ba? Wala. Klaro ha? Mga kapatid, 600. Hindi. Walang 600 yun, kakamping kasi alam nyo yung mga DD sheets. Fake news yan, yung sasabihin nilang, sabi nga ni Tropang Bisaya, libo-libo na kami dito sa EDSA. Nung pindutin mo yung video niya, wala pa 500. Yung mga bilang na lumalabas sa bunganga ng mga DD sheets, hindi po totoo yan. Dinadagdagan po nila. Huwag po tayo maniwala sa mga sinasabi nilang mga bilang na sasabihin nila 600 o 1,000, 5,000. Hindi po totoo yan. Libo-libo. Dahil mga bangag kayo, mga adik kayo, sa kakasubra nyo sa pagkain ng pulburon, yung isang tao naging 10 sa paningin nyo. Kaya libo-libo ang tingin nyo. Matindi pa kayo sa lasing. Diba? Chiki Roa Puno po. Ito na yung kasunod natin. Sunod natin to. Nagpaalala si Vice President Sara Duterte sa publiko na maging mapagpatawad, mapagbigay at mapagmahal ngayong magtatapos na ang taon. Magpaalala si Sara Duterte na maging magpatawad, okay, mapagmahal, kasi malapit na siyang ma-impeach. Kung talagang mapagmahal ka, mapagpatawad, hindi lang dapat bagong taon. Hindi lang dapat Pasko. Dapat araw-araw kang nagpapatawad, nagmamahal.
kung talagang meron ka nun. Pero dahil may impeach ka na, magpapakitang tao ka na, kailangan magpatawad tayo. Kasi magbabagong taon. May impeach na kasi ako. KO! Huwag kami. Sa kanyang Miss Pop, talumpati shout itong out. Martes sa gift giving ng Office of the Vice President sa Lagawi, Ifugao, sinabi ni VP Sara na kailangan niyang bigyang diin ang importansya ng mga ito bilang pangalawang pangulo ng bansa, lalo na sa bahaging ito ng taon kung saan karamihan ng mga Pilipino ay nagdiriwang. Ngunit bilang personal na pahayag, binigyang diin ni VP Sara na siya ay hindi talaga magpapatawad, bagaman wala siya. Sabi ni Kalakbay, pag sinapak ba kita in public, matatawag mo ha kung pangit ka? Oh, siguro pag ginawa mo yan, magkakaroon ng gripo sa liig mo. First time sa Pilipinas, isang taong nanapak biglang nagkaroon ng gripo sa liig niya. Pwede naman. Oo. Kasi ibabalita yun eh. First time sa Pilipinas. Taong nanapak ay ballpoint man, biglang nagkaroon ng gripo sa liig. Oh, KO! pwede yun. Agree ako dun. Diba? Pwedeng gawin dinuguan yun. Oh. Diba? Wala namang problema sa akin. Okay lang naman eh. KO! Ewan ko lang sa'yo kung okay sa'yo. Ha? Pwede rin kitang yakapin ng mahigpit sa liig. Magdidilim yung paningin mo. Pagmamahal yun. KO! Diba? Ako po, hindi po ako nangunguna. Huwag mo lang akong uunahan. Mabait po akong tao. Mapagmahal. Huwag mo lang akong unahan. Kasi, baka magdilim yung paningin mo. Siyang binanggit na pangalan Okay, salamat po sa 500 likes natin dyan. Maraming salamat po. kung sino ang kanyang pinatutungkulan. Bukas sa publiko ang kasalukuyang iringan sa pagitan ni VP Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ni House Speaker Martin Romualdez, gayon din ang pag-atake sa kanya na Ay, salamat po Ma'am Buntilaw sa iyong pakulay dyan. Maraming salamat po sa blessings. Ayan. Tuloy natin. ng iba pang kongresista dahil sa iba't ibang issue. Tiburcio Guldovan, darating ako sa rally. Ha? Kita-kits tayo dyan. Sa lahat ng mga DD shits, kita-kits tayo sa rally. Doon tayo magtutuos. Para boring na kasi. Alam nyo, sa totoo lang, boring din pala dito sa nabuboring ako dito sa mga bobong ito. Kasi, noong may duelo dyan sa Luneta, wala naman sila dun. Sabi nga dun sa isa, sino nga yung nagmumura palagi kay Digong, hindi na daw siya makakalabas ng buhay. Pinagbantaan. Diba? Di nagpunta sa Luneta, nakalabas naman. Kahit isa walang DD shits dun. Kita-kits na lang. Ito yung kasunod mga pre. Ngayon mga kapatid, sa ating pong mga pangunahing balita, inihain na po ng grupong Alyansang Makabayan ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Higit na 70 complainants ang nagsama-sama para buuin ang reklamo na ginamit po ang betrayal of public trust bilang pangunahing ground for impeachment. 3 dahilan ang ipinunto po ng kanila pong reklamo. Kabilang po ang Huwag mo kami igaya kay Dutai. Nagmana ka nga kay Dutai. Oo. Kasi, kung ano yung leader, ganun din ang supporter. Diba? Mga bobo at tanga at mga bakla.
Oh, 'di ba? Bakla. Kaya ang hamon ko sa'yo, magpakita ka. Oh, punta ka sa rally. Pero pag pumunta ka, mas masaya. 'Di ba? Ah. Wawaldas umano ng Vice Presidente Tingnan sa mo, taga-waldas pala tong amo nyo. higit na 600 million pesos na confidential fund. Kawalan po ng transparency o accountability. Walang halong biro, dami naming bad trip sa'yo. E di pag pupunta ka, marami kayong mawawala. Diba? Nababad trip ka? Sa akin, kulang pa yan. Kailangan nga mamatay kayo eh. Diba? Yung bad trip, kulang yan. Dapat mamatay pa kayo. Oh. May na-stroke na ba sa inyo? Wala pa. Wala pa. Wala pa ba? Paki-comment nga kung meron na. Meron na ba? Buhay pa naman siguro. KO. Wala pa namang pumanaw. Wala pa. Sayang. Kala ko meron eh. Oh. Marja, shoutout po ha. Oh. Kala ko may pumanaw na eh. Sayang talaga. At accountability sa paggasta sa pera ng bayan at pagmamatigas na makiisa sa mga pagdinig at investigasyon ng Kongreso. Ayon po sa grupong Makabayan, hamon ang impeachment para nga ipakita ng Kongreso na isa silang Shoutout kay Floor. malayang institusyon at sila'y kaisa ng taong bayan. Matapos ang paghahain po naman ng impeachment, ay nagtungo ang liderato ng Kamara sa Malacanang kagabi. Kabilang po sa mga dumalo ang pinsan ng Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez at Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Hindi na po naglabas pa ng anumang pong pahayag ang mga lider ng Kamara kung ano ang pinag-usapan nila kasama po ang Pangulong Marcos Jr. Tinawag nila itong isang fellowship. Ayon po naman sa Presidential Communications Office, matagal na daw pong nakaschedule ang naturang fellowship meeting sa mga leader ng Kamara de Representante. Samantala, iginit naman ng grupong bayan na interes ng taong bayan ang nakasalalay sa impeachment complaint na kanilang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng programang ito, ipinunto ni Bayan President Renato Reyes na hindi dapat isantabi ang reklamo laban sa Waiting ako sa tatawag sa akin ngayon. Para naman makilala ko kayo. Okay? Gusto ko kasing makilala tong mga kulangot na to eh. Ano tayo? Kilalanin natin yung bawat isa. Okay, salamat po kaya Muna Luis. Salamat po sa iyong sa iyong pakulay. Maraming salamat po. Tuloy natin. Vice Presidente dahil malaki ang nakataya sa usaping ito na hindi dapat ipagkibit-balikat na lamang ng Kongreso. Aminado si Canato na mahabang proseso at baka abuti ng ilang buwan ng impeachment. Pero pwede naman daw itong badaliin ng mga kongresista kung kanilang gugustuhin. Hindi ho mahirap kung talagang gugustuhin ng Kongreso na kunin yung 105, 106 votes para mag-endorso ng resolution of impeachment, i-transmit yung articles of impeachment diretso sa Senado bago matapos ang taon. Yan nga po ang tinig ni Bayan President Renato Reyes. Sa ilang pang mga balita, kinipirma ho naman ng Philippine Statistics Authority o Pin ko lang to Tsaka ka na magsalita pag nandun ka na. Okay? Tsaka ka na magsalita. Gawin mo yung gusto mo. Gawin mo. 'Di ba? Walang problema. Pero sana mabuhay ka at abutan ka ng bagong taon. Okay? Gusto ko yung ganun yung mananapak, 'di ba? Okay lang 'yun. Dasal ko lang na sana abutan ka ng bagong taon. Putang ina mo ka. Tiburcio Galduban. Putang ina mo. Magpakita ka sa rally. Putang ina mo. Ha? Dapat magpakita ka. Okay? Gamitin mo yung mo. Kung may bayag ka,
gamitin mo, okay? Wag kang yung magtatapang-tapangan ka lang diyan sa comment, wag. Oo. Magpakita ka, 'di ba? Para mas masaya. Oo. Ganun lang naman 'yun eh. Oy, salamat po sa 568 likes diyan. Oo. Yung mga comment diyan na sus kabaklaan. Diba? Itigil nyo na yung kabaklaan at pumunta na lang kayo doon. Oh. Alam mo kasi, aabangan kita doon. Papagawan kita ng tarpaulin, ha? Papagawan kita, i-display ko doon. Okay. I-display ko itong pagmumukha mo. Abangan mo, yung tarpaulin mo na to, isasabit ko doon. Ha? Huwag kang mag-alala. Itong mukhang ito, papagawan ko po ito ng tarpaulin. Dadalhin ko po dyan sa rally. Ha? Aantayin kita doon, putang ina mo ka. Bukas, papagawa na akong tarpaulin. Kasi ano na tayo ngayon eh, 5 na ngayon eh. So 6 na bukas. Abangan niyo po yan. Wala rin silang record ng nagngangalang isang Kokoy Villamin. Matatandaan pong gaya po ni Mary Grace Piatos. Lumabas din po ang pangalang Kokoy Villamin sa ilang resibo na ginamit sa liquidation ng confidential fund ni VP Sara Duterte. Pero ayon sa PSA, wala rin silang nakitang kahit na anong informasyon tungkol sa kanya. Aminado ang PSA na baka palayaw lamang ang kokoy na ginamit sa resibo. Pero gate ng PSA, hindi ginagamit ang palayaw kapag lumalagda ng mga opisyal na dokumento gaya ng sinasabing importanteng acknowledgement receipt sa paggasta sa pera ng bayan. Pinag-aaralan naman ng Bureau of Immigration ang kaso na posibleng isampa kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ng BI na wala silang record ng paglabas ni Roque patungo ng ibang bansa. Nadiskubre lamang na nasa abroad ito matapos magsumite ng counter affidavit ang kanyang abogado sa DOJ na nakanotaryo sa Abu Dhabi. Ayon sa BI, walang pinagkaiba kay Alice Go ang modus na ginawa. Screenshot ko na yung mga sinabi niya kasi yun yung ilalagay ko sa tarpaulin eh. I-display ko yan doon. Para klaro tayo. Ha? Ano bang ilalagay ko? Versus na lang siguro, versus. May nakalagay na versus. Kasi papalag daw eh. Diba? Etong mga DD sheets na to, ang gagaling nilang magbanta. Diba? Ang gagaling nilang magbanta. Eh sabi ko nga, kung gagawin mo yan, papatayin pa kita doon mismo sa rally. Diba? Patayan na tayo. Alam ko naman, pag nakapatay ka ngayon ng tao, makukulong ka. Pero at least napatay kita. Diba? Butang ina mo. Gago ka. Gago ka, ha? Gago ka, Tiburcio Galduban. Papagawang kita ng tarpaulin. Gumana tuloy yung isip ko. Sabi ko, kung ano, mas okay siguro pag may tarpaulin para may abangan tayo. Di ba? Ginawa ni Roque dahil hindi siya dumaan sa immigration patungong ibang bansa. Bagamat walang Hoy, baka mandura ka, Tiburcio, ha? Tatakbuhan kita pag nandura ka. Hindi ako pumapatol sa mga nandudura. Departure order o warrant of arrest. Maituturing na illegal ang pag-alis ni Roque sa Pilipinas. During sa pagpupulong ng ating legal team, nakita na walang direct punitive action ng ating mga batas for Filipinos who might attempt to leave the country via illegal means. Yung isa po sa nakita na posibleng ikaso sa kanya ay falsification of public documents. Kasi may dokumento siya, may posibilidad na nagkaroon po ng falsification in that document which was used to enter a different country. Yan po ang tinig ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Samantala,
Siniguro po naman ng mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na walang nilulutong destabilisasyon ang militar sa gitna po ng tumitinding bangayan ni na Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa pagharap po sa Commission on Appointments ng ilang opisyal ng AFP kahapon, iginiit nila na tapat ang militar sa ibinigay na mandato sa kanila ng ating saligang batas at sila'y sumusunod umano sa chain of command. Tapat po tapat sa administrasyon na to ang mga militar. Yun yung yun yung ang gusto kasi ng mga Duterte na na makuha nila yung loob ng mga militar para gamitin nila sa pansarili nilang interest. 'Di ba? Alam mo, Digong, yung yung pinangakuan ni Digong noon na mga kapulisan na mga may kaso, nakulong dahil sa utos niya. Sabi nga ni Digong, tutulungan niya. Pero natulungan ba? Yung mga hanggang ngayon may nakakulong po hanggang ngayon may nakakulong. Nasaan? Nasaan yung tulong? Wala, pinabayaan po ni Digong. Diba? Pinabayaan po. Hindi na imagine ko na may tarpaulin na akong dadalhin doon. Iyan yung maganda. Hindi, siya lang kasi yung may muka Nakita ko, basher siya. May muka. Di ang saya ko. K.O. Diba? Good luck sa'yo Good luck sa'yo, Tiborcio. At kita-kits tayo doon. Wag kang mahiya. Magpakita ka lang.